Sa isang di kilalang dimensyon ay ginaganap ang meeting ng mga nakatataas na mga pinuno ng Honse. Pinasimulan ng isa sa mga bishop ang meeting sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang mga kasamahan na isang di inaasahang insidente ang naganap sa East kung saan siya namumuno. Tinanong naman ng Northern Bishop kung anong klaseng variable ang sinasabi niya. Ang Western Bishop naman na si Karina ay binanggit na narinig niya na ang mga Japanese hunters ay kailan lamang ay inatake ang pinakamataas na class na gate. Ang Southern Bishop naman na si Asar ay pinagmamadali sila sa meeting na ito dahil nagugutom na siya. Sa puntong ito ay sinabi ng Eastern Bishop na sa bansang Korea ay nawala ang dalawa sa kanyang Dimension Takers na binigyan niya ng otoridad. Nagulat naman ang ibang mga bishop sa pahayag na ito at tinatanong kung mayroon ba talagang ganoong katalented na tao sa Korea. Nagkomento naman ni Asar na mukhang masarap kainin ang taong iyon. Habang naguguluhan pa ang ibang mga bishop sa mga pangyayaring ito, ay sinabi ng Eastern Bishop na magre-request siya na i-dispatch ang pinakamataas na grade ng Dimension Taker nila upang tapusin ang taong may kagagawan sa pangyayaring ito. Ngunit matapos niyang sabihin ito, ay tinanggihan ito ni Asar at sinabi na siya mismo ang tatapos sa taong iyon. Ngunit sa kabila ng matinding pagnanais ni Asar na gawin ang bagay na iyon, ay malumanay siyang tinawag ng Eastern Bishop at tinanong kung bakit sa palagay niya ay hindi siya mismo ang gumagawa ng bagay na iyon. Lalo pa at teritoryo niya ang lugar na nakakasakop dito. Matapos marinig ito ay tila naguguluhan si Asar kung ano ang ibig niyang sabihin, at makalipas pa ang ilang sandali ay ngumiti ito, at sinabi na marahil ay minamaliit siya nito, dahil iniisip niya na matatalo siya ng isang awakened aura user lamang. Sa kabila ng mga pahayag na ito ay nananatiling kalmado ang Eastern Bishop, at sinabi na ang taong iyon ay hindi isang awakened aura user. Matapos marinig ang impormasyong ito, ay makikita ang pagkabigla sa mga bishop sa kanilang narinig. Samantala sa opisina ng Hunter Association, ay makikita ang presidente at ang branch manager na nag-uusap. Sa sandaling ito ay tila naguguluhan ang presidente ng asosasyon sa kanyang mga narinig mula sa report ng branch manager. Pagkatapos nito ay kinukumpirma ng presidente kung tama ba ang kanyang narinig na ang grupo na tinatawag na Honse ang responsable sa pagkidnap ng mga individual at ang paggawa ng mga monster gates. Kinumpirma naman ito ng branch manager, at sinabi na ito mismo ang impormasyon na nanggaling kay Han Dae-sung. Sa sandaling ito ay sinabi ng presidente ng asosasyon na kung kakalat ang impormasyong ito ay tiyak na magkakaroon ng matinding kaguluhan. Kasunod nito ay sinabi niya sa branch manager na magiging mahirap kung malalaman ito ng media, kaya iniutos niya na sabihin kay Jin Ki-hong na gawin itong isang secret investigation. Matapos kumpirmahin ang utos na ito, tinanong naman ng branch manager kung ano ang kanyang gagawin. Sa sandaling ito ay makikitang nakalaya na si John Young mula sa kanyang pagkakakulong, at habang papaalis na siya sa pasilidad, ay may biglang tumawag sa kanya ng leader. Nang tingnan niya kung sino ito ay agad niyang nakilala ito na si Cho Young. Habang papalapit na ito sa kanya, ay nagsimula na siyang maiyak dahil sa tuwa, samantala nagpasalamat naman sa kanya si John Young sa kanyang pagtulong na mapalaya siya mula sa kulungan. Pagkatapos ay inaya na niya siya na kumain ng tofu, ngunit sinabi ni Cho Young sa kanya na may allergy siya sa mga soybean. Pagkatapos ng maikling pagbibiruan nilang ito, ay sinabi sa kanya ni Cho Young na mayroon siyang nais na ipakilala sa kanya. Tila nagtataka naman si John Young kung sino ang taong nais ipakilala nito. Pagpasok nila sa loob ng kotse ay agad na bumungad sa kanila ang isang taong kambing at nagpakilala sa kanya na siya ay si Dr. Park. Labis namang nagulat si Junyoung nang makita ang anyo nito, pagkatapos ay sinabihan niya ito na nababaliw na. Dahil bagamat alam niya na gagawa ito ng problema balang araw, ay hindi naman niya inaasahan ang ganitong kalalabasan ng kanyang mga kabaliwan. Sinabi naman ni Dr. Park na maging siya ay wala ring ideya na ganito ang kalalabasan ng kanyang mga eksperimento. Kasunod nito ay pinapasok na muna niya siya sa loob ng sasakyan upang doon ituloy ang kanilang pag-uusap. Habang nasa biyahe, ay hindi pa rin makapaniwala si Junyoung sa kasalukuyang anyo ng kanyang kaibigang doktor. Sinabi naman ng doktor na itigil na niya ang kanyang pagrereklamo dahil wala na siyang magagawa dito. Sa kabilang banda si Cho Young, habang pinakikinggan ang kanilang mga argumento, ay naisip na talagang tunay na magkaibigan ang dalawang ito, at sa ganitong paraan nagpatuloy ang kanilang biyahe na puno ng pagkakantiawan ng dalawa. Sa isang madilim na eskinita ay makikitang naglalakad ang isang babae na tila kinakabahan na, dahil nararamdaman niya na may sumusunod sa kanya.
At lalo pang ang tumibay ang pakiramdam niyang ito nang may biglang nagsalita at tinanong kung saan siya pupunta at nagmamadali pa. Kasunod nito ang taong nagsalita ay biglang lumabas sa kanyang harapan at tumawa. Sa sandaling ito ang babae ay buong lakas ng loob na tinanong kung ano ang kanyang nais at kung sino siya. Nang sasabihin na ng lalaking ito ang kanyang sadya, ay bigla siyang natigilan dahil napansin niya ang isang paparating na atake sa kanya. Agad naman niya itong naiwasan at bahagyang napaatras. Sa sandaling ito ay makikita ang isa sa mga hunter ng asosasyon na siyang nagsagawa ng atake. Pagkatapos ay sinabi nito na sa wakas ay natagpuan na rin niya ang salarin sa mga serial kidnappings. Kasunod nito ay sinabi niya sa babae na kasamahan din pala niya na tumawag ng backup at tawagin din ang kanilang team leader para sa support. Agad namang sumang-ayon ang babae at pagkatapos nito ay umalis na para tawagin ang iba pa nilang mga kasamahan. Samantala naiwan ang hunter upang harapin ang serial killer na ito. Sa kabilang banda ang serial killer ay nanatiling kalmado habang sinasabing isa pala itong patibong. Sa sandaling ito ay naghahanda na sa pag-atake ang hunter, ngunit napansin din niya na masyado itong relax para sa isang taong nahuli sa patibong. Habang nag-ipon pa siya ng lakas, ay biglang nagsalita ang serial killer at sinabi na nakikilala niya siya dahil siya mismo ang naalala niya na sumaksak at pumatay sa kanya mismong kasama sa loob ng Hongma office. Matapos sabihin ito ay tumawa siya at nagpasalamat sa kanya para sa kanyang pagpatay sa kanyang kasamahan. Sa kabilang banda ang hunter nang marinig ito ay agad na naisip na marahil ang taong ito ay isa rin sa mga kasamahan ni Lee Seok-woo. Dahil dito ay mabilis siyang sumugod patungo sa kalaban, kasabay nito ay sinasabi niya na dapat siya ang pumatay kay Lee Seok-woo. Ngunit sa kabila ng biglaang atake niyang ito ay mabilis pa ring naiwasan ng kalaban ang kanyang mga atake nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay inasar pa niya ito, at tinatanong kung sa palagay ba niya ay magagawa niyang mapatay si Lee Seok-woo sa ganitong klaseng kakayahan niya. Matapos marinig ito ay lalong nagalit ang hunter, at sinabi na siya na lamang ang papatayin niya bilang kapalit kay Lee Seok-woo. Ngunit nang tatama na ang kanyang sandata sa kanyang kalaban, ay madali lamang niya itong sinalo sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, dahil dito ay labis na nagulat ang hunter, dahil ang atake niyang iyon ay taglay ang kanyang buong puwersang lakas. Habang naguguluhan pa ito kung paano yon nangyari, ay minura siya ng kanyang kalaban at sinabihan na masyadong bastos ang kanyang bibig. Kasunod nito ay nagsagawa ito ng mabilisang atake na agad na tumapos sa walang kalaban-laban na hunter. Habang pinagmamasdan niya ang wala ng buhay na katawan ng hunter, ay bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng isang nagngangalang Jae na huwag papatay ng mga miyembro ng asosasyon. Ngunit kasunod nito ay naalala din niya na ang taong namatay sa loob ng laboratorio ay si Jae, kaya wala ng problema sa kanyang ginawa. Pagkatapos nito ay umalis na siya sa pinangyarihan ng krimen at sinimulang hanapin kung saan nagpunta ang babaeng kasama ng hunter. Samantala sa sandaling ito ay pinagmamasdan ng branch manager ang isang larawan na nakuha ng namatay na hunter. Kasunod nito ay napabuntong hininga siya at sinabi na ito lamang ang naging kapalit ng buhay ng hunter na si Jung-woo sa kanyang kamatayan. Makalipas ang ilang sandali ay tinanong naman niya ang team leader kung natunton na ba nila ang pagkatao ng killer na ito. Sinabi naman ng team leader na ito ay si Chu Chong-sik, isang D-rank na awakened na nagtrabaho noon sa Iran mga 3 taon na ang nakaraan. Binanggit din niya na ang mga miyembro na kasama ni Jin Chul at ng Hongma clan na umatek noon sa mga hunters sa Aquatic Gate ay kabilang sa malaking bilang ng mga hunters na na-recruit ng organisasyon na tinatawag na Honse. Matapos marinig ito ay tinanong naman ng branch manager kung si Jae na miyembro ng Gate Seeker team ay kasama rin nila. Sinabi naman ng team leader na si Jae-woo na na-recruit ng Hon's organization ay nagpalit lamang ng kanyang identity at sumali sa asosasyon at nagpanggap na si Jae. Binanggit din niya na sinabi sa kanya ni Director Chan-ho na namatay na ito sa loob ng research facility. Matapos marinig ang kanyang buong report, ay sinabi ng branch manager na ang existence ng Hons ay bukas lamang sa mga S-rank hunters. Pagkatapos ay inuutos niya na ide-deploy nila ang lahat ng mga hunters ng asosasyon upang mahuli at mapanagot ang mga kriminal na iyon. Samantala sa opisina ng Daesung Clan, ay makikitang nakikipagnegosasyon ang isang lalaki kay Chan-ho. Sa sandaling ito ay sinabi niya na hindi rin siya komportable na sabihin ang kanyang proposal, pero dahil kailangan ay dedirekta na siya sa kanyang punto. Sa sandaling ito si Chan-ho ay tinatanong sa kanyang sarili kung bakit napunta na naman dito ang taong ito,
Kasunod nito ay pinaliwanag na ni Dongcheol ang kanyang proposal. Sinabi niya na gaya ng alam ng karamihan ay meron siyang pinatatakbo na isang foundation na tinatawag na Hope Fruit Foundation. Sinabi naman ni Chan Ho na alam niya ang bagay na ito, at na ito ay isang foundation na nangangalaga sa mga bata na nawalan ng mga magulang dahil sa mga halimaw. Matapos marinig ito ay natuwa si Dongcheol, at sinabi na dahil alam na niya ang tungkol sa kanilang foundation ay madali na ang kanyang proposal. Dahil ngayong taon ay balak nilang magtayo ng isang tirahan para sa mga taong nailigtas nila, at mangangailangan iyon ng malaking halaga ng pera. Ngunit dahil sa kakulangan ng mga gate na kanilang maatake, ay nagkukulang ang kanilang pondo. Matapos marinig ang proposal na ito ay tila alam na ni Chan Ho kung saan papunta ang usapang ito, dahil nitong mga nakaraang araw ay halos mauubos na ni Daesung ang mga gate sa kanilang lugar. Makalipas pa ang ilang sandali ay natapos na ang kanilang kasunduan, at nagpapasalamat na si Dongcheol kay Chan Ho sa kanyang pagtanggap sa kanyang proposal. Sinabi din niya na kung kakailanganin nila ang kanyang lakas, ay tawagin lamang siya at darating siya kaagad. Sinabi naman ni Chan Ho na hindi pa final ang proposal niyang ito, dahil kailangan pa niyang kausapin si Daesung tungkol sa bagay na ito. Bilang tugon ay sinang-ayunan naman ito ni Dongcheol, at habang papaalis na ay sinabi niya na pag-isipang mabuti ang kanyang proposal. Matapos itong makaalis ay napakamot na lamang sa ulo si Chan Ho, at iniisip na gusto ni Dongcheol na pondohan nila ang kanilang proyekto na nagkakahalaga ng 400 bilyon. Samantala sa isang parke malapit sa dagat, ay makikitang nagja-jogging si Chang Sik. Habang ginagawa niya ito ay natawag ang kanyang pansin ng isang lalaki na nakatayo sa kanyang unahan. Ito ay isang matipunong lalaki na tila nagmula sa Amerika. Dahil nakaharang ito sa kanyang daraanan, ay tinanong ni Chang Sik kung sino siya. Ngunit sa halip na sumagot ito ay mabilis siyang sinuntok nito. Agad namang umiwas si Chang Sik sa ataking ito, na nagdulot ng malakas na pagsabog sa kanyang likuran. Kasunod nito ay sinabi niya sa kanyang kalaban na ang ganoong klaseng atake ay hindi ubra sa kanya. Kasunod nito ay nagpakawala siya ng isang mabilis na sipa patungo sa ulo ng kanyang kalaban, ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay sinalag lamang ito ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kasunod nito ay ngumiti ang kanyang kalaban, at itinuro siya habang sinabihan na cool siya. Ngunit kasunod nito ay sinabi niya na kailangan niyang lumuhod sa kanyang harapan ngayon. Kasunod nito ay agad siyang sumugod kay Chang Sik na animoy nakikipagboxing. Sa kabilang banda si Chang Sik ay tila natataranta, at iniisip na hindi dapat siya mawala sa kanyang balanse. Ngunit kasabay din ito ay nagpapatuloy pa rin sa pag-atake ang kanyang kalaban, kaya wala na siyang choice kundi salagin ang buong puwersang atake nito gamit ang kanyang mga kamay. Sa sandaling tumama ang atake ng kanyang kalaban sa kanya, ay nagdulot ito ng malaking pagsabog sa lugar na kinatatayuan ni Chang Sik. Sa Hope Orphanage, ay kasalukuyang nakikipag-usap si Dongcheol sa madre na nangangalaga sa lugar na ito. Sinabi niya dito ang kanyang mga plano, na sa unang kalahati ng taong ito ay magsisimula na silang magtayo ng mga apartment, kung saan maninirahan ang kanilang mga instruktor. Binanggit din niya na nakapagpasya na sila na kumuha ng pondo mula sa Daesung clan. Natuwa naman ang madre nang marinig ang mga planong ito, at tinanong kung makakaya ba talaga ng Daesung clan na suportahan ang ganoong kalaking donasyon. Ipinaliwanag naman ni Dongcheol na kung tatanggap sila ng isang S-rank na gate ay makakakuha sila ng malaking halaga ng pera, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Habang pinapaliwanag niya ang mga bagay na ito, ay meron siyang napansin sa labas na isang di kilalang lalaki na patungo sa kanilang lugar. Habang pinagmamasdan niya ito, ay batid sa kanyang mukha ang pag-aalala, kaya inutusan niya ang mga madre na dalhin ang lahat ng mga volunteers at mga bata, at magtago sa loob ng monster shelter. Matapos marinig ito, ay tila naguguluhan ang madre sa biglaang utos na ito. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagtanong kung ano ang nangyayari, ay pinagmamadali na sila ni Dongcheol sa kanilang dapat gawin. Samantala ang lalaking foreigner ay kalmado pa ring naglalakad, at sa sandali ding iyon ay napansin niya ang papasugod ng si Dongcheol sa kanyang direksyon gamit ang kanyang bat. Sa sandaling tatama na ang atake niyang ito, ay nagawa pa rin ng lalaking ito na masalag ang kanyang atake, na nagresulta ng malakas na pagsabog sa paligid. Makalipas pa nga ang ilang sandali, ay tuluyan na ngang tumalsik si Dongcheol mula sa puwersa ng kanilang sagupaan. Habang sinusubukan niyang ibalanse ang kanyang katawan, ay nagtataka si Dongcheol kung paano nito nagawang salagin ang kanyang buong puwersang atake. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang kalaban na nanatili pa rin sa kanyang kinatatayuan,
ay sinabi niya na dahil ang huling gate na kanyang pinuntahan ay isang lurang lamang, kaya kailangan niyang pagpawisan ngayon sa kanilang laban. Sa kabilang banda ang kanyang kalaban, ay tila nag-iipon ng kanyang aura sa kanyang mga daliri, at animoy gagamitin ito na tila isang baril, at makalipas nga ang ilang sandali, ay pinakawalan na niya ang ataking ito patungo kay Dongcheol, na agad namang kumilos upang paluin ang ataking ito ng kanyang bat. Ngunit matapos niyang gawin yon, ay nagulat siya nang makita ang bagay na tumalsik patungo sa kanya. Dito niya napagtanto na ang kalaban niyang ito ay isang range dealer. Samantala sa bahay ni Seoyeon, ay kasalukuyang nakatayo sa harap nito ang hindi kilalang babae na tila isa ring banyaga. Sa sandaling ito ay makikitang tumatawa mag-isa si Seoyeon, dahil sa mga oras na ito ay nabuo na niya mula sa buhok ni Daesung ang isang manika, at tinawag pa nga niya ito na Daesung Choki. At tunay nga na makita mo lamang ang manikang ito ay kikilabutan ka na sa nakakatakot nitong anyo. Sa kabilang banda si Seoyeon ay tila iba ang pananaw tungkol dito dahil tuwang-tuwa siya kung gaano ka-cute ang bagay na ito para sa kanya. Samantala si Daesung, habang napapaligiran ng mga bangkay ng mga halimaw, ay tila nakaramdam ng isang di magandang pakiramdam na parang may bumabanggit sa kanyang pangalan. Samantala ang babaeng banyaga na nasa labas ng bahay ni Seoyeon ay biglang ngumiti, at sinabi na oras na para tapusin ito sa mabilis na paraan. To be continued sa Season 3 Part 4. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.